Hi mga kapatid, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ayan, kilala mo na ako, ako pala si Lloyd the Official. Yan, yun na lang yung ano gagamitin kong pangalan kasi nasa ano tayo sa mundo tayo ng YT. Ayan, kailangan ano lang, screen name lang. Ayan. Pero ang totoo kong pangalan ay alam yan ng mga kaibigan ko. Ayan, dito pala ako kay magkwentong buhay ako kasi kailangan ko ng video na mahaba kaya magkwentong buhay na lang ako. Ako ay nanggaling ako sa Mindanao, taga taga ano ako, Surigao. Sa Surigao ako ipinanganak. Tapos doon ako nag-aral, doon ako lumaki. Tapos nung nagkaedad na ako ng 12 years old, sa ibang tao na meant to say, sa iba na ako na nakatira. In short, sa iba na ako nanirahan. Nung nag-edad na ako ng mga 12, sa Tiohing na ako nakatira. Tapos, lahat ng klase ng trabaho ay ginawa ko na. Kumbaga sa ano, marami akong alam na trabaho. Tapos nung ay kwento ko lang nung nagtatrabaho ako sa aking tiyuhin. Kasi sa amin yung yung kinalakihan talaga namin sa bundok kami nakatira. Ang kinakain namin talaga doon, saging, kamuti, at yun talaga yung namin, kinalakihan na pamumuhay. At ano pa ba? Okay lang mag step by step kasi mahaba naman tong na to. Marami pala kaming magkakapatid. Kami ay 14 kami magkakapatid. Ayan, 14 pang-anim ako sa magkakapatid. Sa ako, pang-anim. Tapos ang lalaki ay kalahati din ang lalaki. 7 ang lalaki, 7 rin yung babae. Tapos nung umano na ako, nagkaedad na ako ng 12 years old, doon ako nakatira sa tiyuhin ko dahil sa dami namin, hindi kami kayang paaralin ng magulang namin. Yun talaga yung kasi yung buhay kasi napakahirap. Ang kinabubuhay lang namin ay magtanim ng kamuti, saging, mga balanghoy, di ba, ganyan. Tapos yung kuha ng mga ulam namin noon, kailangan pumunta kami sa dagat, ganyan. Pero mas maganda pa rin noong mga panahon na yun dahil, di ba, yung mga pagkain yung fresh, yung galing talaga sa bundok. Hindi gaya sa panahon ngayon na lahat halos yung mga, di ba, yung mga isda na natin kinakain natin ay kumbaga sa matagal na napaano. Balik tayo sa sa paglaki ko kasi kwentong buhay ko lang to kasi kailangan ko lang ng mahabang video kasi meron akong paggagamitan. Paano ba? Paano? Yan. Tapos, nung lumaki na ako doon na ako sa tiyuhin ko lumaki. Nagkaedad na ako ng 13, ganyan. Tapos, ang trabaho ko noon, nag-aaral ako ng grades, first year. Kasi first year, di ba, 13. Nagtrabaho ako sa, sa palengke, ganyan. Nagkumpra kami ng isda, namimili kami ng isda, tapos binibinta namin sa palengke. Yung unang trabaho ko nung bata pa ako, magsasaka kami, tapos magkupra talaga yung number 1 namin na pinagkakitaan noon. Tapos, wait lang. Ko lang yung notification para hindi siya mag-notify yung mag-message. Yun, nung nagkaedad na ako ng 14 years old, subok na ako sa kumbaga sa trabaho sa bundok, subok na. Kumbaga marami na akong pinagdaanan na hirap sa buhay. Tapos nung nagtrabaho ako di ba sa paulit-ulit. Pasensya na, paulit-ulit yung salita ko kasi
Minsan hindi kasi ako gumagawa ng mahabang video kaya maiksi lang yung video na dati ginagawa ko. Ito kasi mahaba. Nung lumaki na ako, nagka-ano na ako, 15 years old na ako, nag-aaral ako ng third year high school. Nagtrabaho ako sa palayan naman. Talagang subok na subok. Galing sa palengke nagtrabaho, nagtitinda sa palengke, nagtrabaho sa palayan. At may pinsan kami doon na may-ari ng bakery. Yun, nag-ano rin ako doon. Nagtrabaho din ako doon. Halos lahat ng klase ng trabaho sa probinsya namin nasubukan ko na. Nagpalayan ako, marunong ako magkupra, tapos nagtrabaho ako sa bakery. Basta halos lahat ng lahat ng trabaho ay pinasukan ko na. Ganun ang kahirap ang namin noon. Ganun kahirap ang buhay. Kaya nung pumunta ako na ng Maynila, na ako, di ba, tapos na ako doon sa probinsya kasi yung kapatid ko, tinawagan ako na punta raw ako ng Maynila. Siguro ang edad ko noon, hindi ko mga 17 years old ako. Yun yung time na pumunta ako ng Manila. 17 years old. 17 or 18 years old. 1999. 1998. 1999. Ayan, nandito ako sa Manila. Kasi August. Natandaan ko pa yun. Punta na ako sa Manila. Tapos ako lang mag-isa. Ganun ako katapang pag pupunta ako sa mga lugar na na pupuntahan ko. Kahit ako lang mag-isa. Kaya kong basta ibigay mo lang sa akin yung exact address. Nung pagpunta ko naman sa Maynila, medyo mahirap ang buhay. Ang dami kong pinasukan na trabaho dito. Naging delivery, nagtrabaho ako sa tubig. Yan, nagde-deliver sa tubigan. Para lang makakain talagang ginawa ko lahat. Nag-contraction ako. Pero sandali lang yung contraction. Sumama lang ako dun sa kaibigan ko kasi parang experience lang sa contraction. Mahirap, mahirap. Mainit. Tapos yung yung amoy ng simento, nalalanghap mo. Di ba yung simento pag di ba lumilipad yung pag once na hinahangin. Kaya hindi ako pwede doon magtagal talaga sa paghalo ng simento. Grabe ang experience ko. Tapos pagkatapos noon, mga year 2000 siguro, nagtrabaho na ako sa ikwento ko sa iyo lahat kung saan ako nagsimula. Ikwento ko sa inyo lahat. Nung nagtrabaho na ako nagiging driver na ako. Nag-drive ako ng mixer, yung taga buhos sa kalsada ng simento. Yun na yung trabaho ko. Naging driver ako doon. Sa tinatrabahoan kong contraction, naging driver ako doon. Driver ako ng mixer. Diba yung mixer, 10-wheelers. Yan, naging driver ako doon. Year, yata yun, 2000. Yun. Tapos noon, year 2000 yun, nalipat na ako ng trabaho. Pagkatapos ng mixer, naging delivery naman ako. Trabaho ako sa Jollibee, sa McDo, yan. Diyan kami nagde-deliver. Yung company namin, related siya sa Jollibee at sa McDo. Kasi diyan sila kumbaga sila yung taga ng mga produkto. Taga support. Yan. Yung mga yung mga burger na yan, yung mga chicken, yan yung mga deliver namin. Tapos, lumipas na yung na parang yung trabaho ba, parang hindi ako, gusto lang palagi experience. Parang naghahanap pa rin ako ng mas better pa. Parang ganun, much better. Mas pa talaga na trabaho. Kaya umalis ako doon. Ayan.
Tapos natawa ako kasi dumaan si ano, mayroong dumaan dito sa harap ko na ano, na-distract, na-distract. Ayan, yun yung ano, yun doon na, nag-edad na ako ng ano, ng siguro mga 5 mga ano, 2005 ganyan. Nagtrabaho ako sa ano, naging taxi driver sa Maynila. Yun na yung ano, yun na yung trabaho ko na doon ako tumagal, naging taxi driver. Kaya lahat ng pasikot-sikot ng ano, Metro Manila, halos alam ko na. Ang hirap din maging ano, maging taxi driver tapos naging ano ako, Grab driver. Ayan. Mahirap din, mahirap. Kasi lalo na 'pag yung mga pasahero mo baguhan, tapos yung iba mga 'di ba iba-ibang lahi yung maisakay mo, mga kailangan marunong kang kahit konti lang, marunong kang mag-Chinese kahit konti o kaya marunong ka ng pero ang ano kasi, ang salita kasi natin kailangan kahit Chinese sila o kaya Japanese sila, kailangan ano talaga natin, yung pinakaano na salita ay English, kailangan marunong ka gano'n. Tapos pagkatapos nun, after siguro tumagal ako dun ng palagay na nating ano, 5 years, gano'n. Gano'n ako katagal dun, 5 years. Matagal na rin. Kasi wala naman kasi insurance yung ano, wala naman kasi insurance yung taxi. Sarili kong ano kasi sa'yo, kung maghulog ka ng is-is, halimbawa, sa'yo, sarili mo. Hindi yun yung, kumbaga sa ano, kita mo talaga siya. Hindi siya yung, ano, hindi siya yung amo mo yung maghuhulog, ikaw mismo. Sarili mong ano, bulsa. Kaya, katapos nun, umalis din ako pagka-taxi kasi sa taxi, pagiging taxi driver kasi marami akong experience doon. Experience ko na makasakay ng kung ano-ano, naka-experience ko na nakasakay ako ng, alam mo na, hindi magandang tao, hold-upper, ganyan. Ayan, nakasakay na ako ng ano, nakapasahero na ako ng hold-upper. Ayan, nakausap ko na yan. Nakausap ko na yung mga buhay-buhay nila. Ayan, kailangan kasi, halimbawa, ano ko lang sa mga taxi driver, pag nakasakay kayo ng ganun, ng mga tao, halimbawa, inaano kayo, huwag nyo lang silang, ano, kumbaga sa ano, huwag nyo silang yabangan, gano'n. Kausapin nyo lang sila ng maayos. Kasi tao din naman yan, nakaintindi rin. Tapos yun, nung tumagal na ako doon, nagiging lumipat ako ulit ng trabaho. Nagtrabaho ako ng Globe. Ayan, diyan na yung trabaho ko. Napakahaba ng experience ng buhay ko. Napakarami ko ng kaibigan na napagdaanan. Napakarami ng tao na nakausap ko. Ganun na karami sila dahil nga sa trabaho ko, sa history ba ng buhay ko, saan yung pinanggalingan ko, napakarami ko nang nakakausap. Yung nagtrabaho ako sa Globe, ayan. Sa Globe naman ako nagtrabaho. Tumagal din ako doon siguro mga 4 years yata ako sa Globe. If I mistake, siguro mga 4 years. Umalis din ako doon dahil nagsara yung company namin, nagsara siya. Kumbaga lumipat siya, parang pinalitan lahat yung pangalan. Yung mga tao na iba, binayaran na lang. Yung iba, yung mga kaibigan ko nagtrabaho sa ibang lugar. Sila, yung ibang bansa. Tapos ako, lumipat na rin ako ng trabaho. Kaya pagdating sa natin, yung experience, halimbawa sa computer, ganyan, mayroon din akong alam dahil nagtrabaho ako dyan sa Globe. Nag-install kami ng mga modem. Ang modem kasi, yung yung box natin yung box na yung pinaka-wifi ng Globe. Diba yung pag-wired yung natin connection, mayroon siyang box. Yun yung dala-dala namin, kinokonek namin yan sa mga bahay-bahay. Ganyan. Tapos yung yung mga kasama ko,
na ano kasi ako doon, driver installer. Ayan. Ako yung nagmamaneho ng ano namin, sasakyan tapos nag-i-install din ako. I-install din ako sa ano, kaya doon ko nakilala si ano, yung aking asawa. Ayan, doon ko siya nakilala sa ano, sa pagtrabaho ko sa Globe. Alam niyo naman yung Globe, ano siya, yung internet yan. Nag-i-install kami sa ano, nag-house to house kami. Kaya ikot din namin yung ano, buong Metro Manila dahil dati akong taxi kaya alam ko lahat ng ano, yung pasikot-sikot dito sa dito sa amin sa Metro Manila. Ngayon nung umalis na rin ako doon dahil nagsara na nga, lumipat na ako sa ano. Ang trabaho ko ngayon, ito na yung huli na trabahoan ko, yung doon ako nagtatrabaho sa Makati sa ano, sa Bill Air. Sa Bill Air Makati. Ngayon babalikan ko lang yung ano, kasi yung pagdating sa mga internet, may alam din ako diyan. Baka sabihin ng iba na wala akong alam. May alam ako dahil nagtrabaho ako sa Globe. Alam ko rin yung pasikot-sikot ng ano, computer. Nakakala lang siguro ng iba dahil tahimik ako, wala akong alam. Malawak din ang ano ko diyan. Malawak din yung pagkaano ko diyan, pagkaintindi. Kaya ko rin mag-install ng ano, ng line. Ayan, balikan natin sa ano, yung sinabi ko. Nung huli yung trabaho ko, ang amo ko ay ano, Chinese. Chinese ang amo ko. Naging ano ako doon. Kasi ano yun eh. CEO yung ano ko, yung amo ko. Ako taga-bantay sa kanya, ako taga-alalay. Palagay na natin ano, sabihin natin ano, driver, bodyguard. Yan. Taga ano ako eh. Kasi lahat ng pupuntahan niya, ako yung ano, yung laging ako yung kasama niya. Kahit pupunta siya sa ano, sa mga meeting, lagi niya ako nasa likod. Ako yung pinaka-ano niya. Kasi CEO siya eh. Siya yung pinakamataas sa company. Yung may-ari ng mga company na iba yung mga anak niya, pero siya yung namamahala sa lahat, pangkalahatan. Kaya ako yung ano doon, driver, bodyguard siya. Yan yung huli kong trabaho. Pupunta na tayo ngayon sa ano, punta tayo sa pag-YouTube. Dito na tayo sa pag-YouTube. Ayan. Nung nagsimula ako pag-YouTube ay ano, 2000 year 2020. Yan, 2020. Pero hindi pa naman yung parang ano lang ba muna sa umpisa yung parang hindi pa siya ano, kasi may trabaho din kami. Hindi pa siya yung full time, ano yun, hindi siya ano, yung nandiyan lang yung YouTube, tapos dito lang mga kaibigan, nakilala, parang ganun. Hindi pa siya full time. Nandiyan lang kung may ano, kung may time ako. Ano. Nagiging ano lang, active ako nung nawalan ako ng ano, ng trabaho. Hindi naman siya nawalan dahil ano, nagkasakit kasi ako. Yun yung ano doon, yung kwento. Kaya tumigil muna ako sa pagtatrabaho dahil nagkasakit ako. Yun. Tapos, yung ano namin, yung anak namin, walang magbabantay. Kaya, tigil mo na ako kasi hindi naman sa pag yayabang. Ako kasi, madali lang naman ako makahanap ng trabaho. Kasi mahaba nga yung experience ko. Kumbaga sa ano, marami akong alam sa ano, pagdating sa labas. Marami akong kaibigan na pwede kong tawagan, ganyan. Ngayon, nag-usap kami ng ano ko, nag-usap kami ng wife ko na tigil muna ako kasi walang mag-aalaga sa anak namin. Pero anytime, pwede ako magtrabaho. Madali lang sa akin pagdating sa trabaho. Kasi dahil nga sa experience at sa ano, kaalaman. Yan. Sa pag driver ka kasi dito sa ano, sa Manila, in demand dito, hindi ka mawawalan ng trabaho dito pag driver ka. Yun lang yung ano ko, yun yung advantage ko sa ano, sa iba. Dahil ako, mahaba yung experience ko at saka maraming alam yun.
Sa akin kasi mas ano yung experience, eh, kaysa yung ano, sa alam mo yung sa pinag-aralan, yun. Mas ano pa rin, lamang pa rin ang ano, experience. Depende na lang kung halimbawa yung pinag-aralan kasi gaya ng mga doktor, iba na yun. Kaya yung mga attorney, iba na yun. Kasi ano sila, mayroon silang pinag-ano, may guide sila. Doon na tayo sa ano, sa pag-YouTube. Sa pag-YouTube na tayo. Nung pumasok ako sa pag-YouTube, 2020. Ayan. Unang-una, bakit nga pala ako nag-YouTube? Ayan. Kasi ganito kasi ang dahilan ko bakit ako nag-YouTube. Nakita ko kasi sa mga video kasi noon, nanonood ako ng mga, yung mga ano ba, yung mga vlog. Sabi ko, bakit kaya nila? Bakit ako hindi? Di ba? Ganon ang ano ko, dahilan ko. Eh, nagkaroon din ako ng time na ano, ba, nag-YouTube kasi nagkasakit nga ako. Eh, medyo, ano yung sakit ko eh, medyo magastos. You know? Tapos nagka-time ako kasi natigil ako sa trabaho dahil doon sa sakit ko. Tapos ngayon, na, magaling na siya. Kaya, balik tayo doon sa ano. Bakit ako nag-YouTube? Nag-YouTube ako nga dahil sabi ko sa sarili ko, bakit kaya ng iba? Bakit ako hindi? O, di ba? Yun yung isa sa ano ko, dahilan na nag-YouTube ko. Bakit? Eh, si iba, yung parang easy lang gawin, di ba? Parang ano lang, alam mo yun yung pag ginawa nila yung video, akala mo, akala ko nga noon madali lang, hindi pala madali. Lalo na pag baguhan ka sa ano ba, yung pagharap sa camera, parang nahihiya ka pa at saka yung pag nagsasalita ka, alam mo yung parang utal-utal, yung hindi ka diretso pa pag nagsalita. Yun yung kahit tanungin mo yung ibang mga bagong nag-YouTube. Yeah. Nakaka-take nga ako dati ng ano, minsan nagte-take ako. Pag gumagawa ako ng video dati, hindi lang take 5. Ganun ka katagal gawin yung video. Hindi lang take 5, take 6, gano'n. Basta gusto ko yung malinis yung video, maganda yung pagkagawa. Noon yun, pero ngayon hindi na. Eh minsan yung video magkakamali man ako, halimbawa, mga lang hanggang take 3 na lang ako siguro ngayon. O kaya take 2. Minsan nga wala nang basta maiksi lang yung video. Na lang, madali na lang sa akin humarap sa kasi sanay na. Yun yung sinasabi ko na experience. Kasi na-experience mo na humarap ng camera, tapos hindi ka na mahiya. Parang nasanay ka na sa kung anong makikita mo diyan, di ba? Yung may ilaw, kahit sabihin natin may dumadaan ng mga tao, parang hindi ka na masyadong kasi sanay ka na nga. Hindi ka na naiilang, ganyan. Ngayon, nung gumawa na ako ng video, yan, dati, kung makita niyo naman yung mga video ko, sinama ko yung aking anak, doon ako nagsimula. Tapos ngayon, nung nalaman ko, di ba, hindi kita noon, ipagdikitan ka para dumami yung, yung mga, di ba, subscriber, ganyan. Kailangan mo magipagdikitan sa kanila, makisama sa kanila, ayan. At saka, pagdating sa mga kaibigan kasi mga ganyan, experience ko na dati dahil marami akong kaibigan dati. Yan. Kaya sabi ko sa kanila na sa mga kaibigan ko, kahit sabihin natin hindi na kami nagkikita, magkakaibigan pa rin kami. Kaya yung mga kaibigan ko noon, kahit tatawag ako, ganyan, kinukumusta, parang excited pa rin sila na makausap ako, ganon. Ganon kasi maano ako sa kaibigan. Kasi magaling ako magdala pagdating diyan sa mga kaibigan. Basta maayos lang. Yun, nagsimula ako nung nag-GC na, nauso na yung mga GC, di ba? Kasi natigil siya. Kaya nga ako na-demonetize yun. Nasubukan ko na-demonetize dahil sa sa demonetize naman, gusto kasi natin na maraming views, madali tayo mamuni, yung yung video natin na in-upload na maraming views, di ba? Doon ako na-demonetize. Pero sa mga ganun kasi, yun, charge to experience.
Kasi kung hindi, sabi pa nga nila, kung hindi ka magkakamali, hindi ka matututo. Yon. Kaya marami na akong experience na pagdaanan, na-demonetize na ako. Kaya ngayon, kung tatanungin ako, marami na rin ako alam pagdating sa YT kasi binabasa ko rin yung rules. Yung rules ba, di ba may rules tayo sa sa YouTube? Binabasa ko yan. Tapos ngayon, di ba, yung mayroong di ba, yung may GC ako ngayon sa grupo namin. Dito naman tayo sa natutuyo yung natutuyo yung labi ko. Kaya ginaganon ko, natutuyo. Dito naman tayo sa ano akong klaseng anong klase akong kaibigan. Ayan, kasi yun yung mainit ngayon na lalo na sa GC namin. Mainit lagi yan na pinagdidebatihan yung mga kaibigan, yan. Ayan, minsan nga personally si di ba yung aking asawa, si Whitey, ganyan. Si Silos nga yan, ano ba yan mga kaibigan mo? Mas importante pa ka sa'yo kaysa sa akin. Wala ka ng time dahil dyan sa pag-YouTube. O di ba gano'n? Matatawa na lang ako Dahil ko, ganun talaga pag asawa. Kasi ang lang din naman ng asawa, para sila, ang gusto rin naman nila, lalo na pagpagod sila, ang attention natin. Kasi siyempre, masaya naman sila pag kasama. Gaya rin sa atin, di ba? Masaya tayo pag nandyan yung mahal natin sa buhay, di ba gano'n? Yun, dito tayo sa sa pagiging magkaibigan. Kasi yan yung meron tayong time limit kalahating oras na. Kalahating oras na ako nagsasalita ng kung ano-ano. Kaya pagpasensyahan niyo na yung aking video kahit lang to, kahit to yung ang tawag paulit-ulit or pagpasensyahan nyo na kasi hindi ko na ito ini-edit. Yan. Yung video na to, ginawa ko lang talaga to, sinadya ko to kasi kailangan ko ng video ng 1 oras. Sinadya ko talaga gawin to. Hindi ko na to i-edit. Hindi ko na rin to lalagyan ng ng effects. Kasi yan pa ang mag-cause ng mag-cause, mga effects ka kasi na ilalagay dyan, yan ang mag-cause ng CPR, di ba? CPR ka dyan. Kahit sabihin natin, lagyan ko sana to ng ang tawag dyan, background music. Diyan sa baba, background music. Lalagyan ko sana yan dyan. So, hindi ko na lang lalagyan. Kasi yung ang tawag dyan, gusto ko malinis tong video na to kasi gagamitin. May pagkagamitan ako dito. Ayun, ulitin, balik tayo sa anong klase akong kaibigan. Ayan. Ang sa akin kasi, pagdating sa YT, ayun, pag maayos ka na kaibigan, mas maayos ako sa'yo. Yan yung lagi niyong tandaan. Pag maayos ka na kaibigan, mas maayos ako kaysa sa'yo. Ayan. Mas aayusin ko pa. Kasi sa pagdating sa mga kaibigan, mas mahaba ang experience ko dyan. May mga kaibigan kasi, kaibigan ka lang, pagkausap ka, pag takalikod mo, titirahin ka. Marami yan, napakarami yan, sabi ko sa inyo. Pero ako kasi, gaya sa mga hindi ako effective sa mga ganyan. Kahit sabihin natin, siraan mo ako sa mga ganon. Anytime, pwede kitang harapin, pwede kitang kausapin na walang pag-alinlangan. Wala akong alam mo yun, yung walang maghahadlang na ganito. Kahit sabihan pa ako na, ay, wag mo na yung kausapin. Hindi. Kung galit ka sa akin, kausapin mo. Kung galit ako sa'yo, kausapin kita. Ganon. Ganon ako. Ayaw ko yung plastika na pag maayos ka harap, tapos pagdating sa likod, di ba, yung sisiraan kang ganito, ganyan. At saka unang-una, ayaw ko yung walang respeto. Ayan. Mayroon kasi iba dyan, iparinig na natin sa akin na personal. Halimbawa, ito, kaibigan mo siya, nagkakilala kayo. Kahit sabihin naman, hindi tayo magkakilala sa personal. Tapos nalaman mo na ganito, ay, paglagay natin, hawak niya yung account ni ganito. Kung ako yon sa palagay ko, hindi ko yan pakikialaman sa totoo lang. Kasi may respeto ako doon sa may hawak. Ganon ako mag-isip. Kung professional ka man o kung sino ka man, dapat ganon ka mag-isip para hindi yung tao mag-ano sa'yo. Masaya ka, oo, wala kang iniisip na ganon, pero ako ganon ako. Na pag once, halimbawa, hawak niya yung YT, isama na natin. Hawak niya yung YT, hawak ng kaibigan mo. Ikaw, kung tutuusin,
marami ka namang hawak eh. Ba't mo papakialaman yung isa? Di ba? Ina-advisean mo siya ng ano para mapunta sa'yo. Sisiraan mo yung isa, gano'n. Hindi ano yun, hindi maganda yun. Hindi magandang gawain yan. Kaya nung nalaman ko yun, paubaya ko na sa'yo. Hindi na ako makipag-argue sa'yo. Kasi alam ko professional ka. Pero kung isipin mo, nasaan yung pagka-professional mo? Di ba? Hindi na ako makipag-argue sa'yo. Nasaan? Walang respeto, tapos walang ang tawag yun, delikadesa, ano yun? Di ba? Ang nagre-reflect kasi yun sa atin, yung sarili kasi natin, alam mo, nagre-reflect yan. Gaya yan sa bahay, di ba? Ito sasabihin ko to sa inyo. Sa bahay, sa magulang, kung ano makikita nila sa anak mo, halimbawa sa labas, kung ano ang ginagawa ng anak mo sa labas, babalik ng babalik yan sa'yo, sa magulang. Babalik ng babalik yan. Yun lang yun eh. Babalik yan. At saka, sa school, di ba? Sasabihin sa school, ay, napakagaling naman yung batang to. Sinong unang tatanungin? Kaninong anak to? O, di ba? Yung, babalik pa rin yan sa magulang. Kung mahina naman yung anak mo, ay, napakahina naman yung anak mo to. Kanino yung batang to? Kaninong ama to? Kaninong anak? Kaninong ina to? Kaninong anak to? Di ba? Diba? Sinong ama nito? Diba? Ganon. Laging bumabalik yan sa magulang. Kaya yung natin, yung sarili natin, tayo ang ihimplo ng ating anak. Ganon. Ihimplo tayo sa yung pagpapalaki natin sa mga bata kasi lahat ng nakikita nila sa bahay, yun yung kahit mali ang nakikita nila, susundin pa rin nila yun kasi tama sa paningin nila yun. Kasi ginagawa ng magulang. Kaya, yan yung laging natin, yung ingatan natin. Sa pagkakaibigan, kumbaga sa gagawin ko, hindi kita sisiraan hanggang kaibigan mo ako. Hindi kita yung pagsasabihan ng hindi maganda, hindi kita sisiraan sa iba. At saka lalong-lalo na hindi ako nanunulot. Kung kaibigan mo siya. Hindi ba? Hindi ako chuchu. Ganon. Totoo ako. Ganon. Dapat kung ikaw, sabihin natin professional, yan. Alam mo nang sa kabila yung umano nito, bakit mo pa pakialaman, o di ba? Ganon lang yun eh. Hindi kasi palagay natin dahil ba sa pera, ganon? Yun na yun eh. Dahil na yun sa pera. Ang pera, alam niyo, material lang na bagay yan. Mas importante pa rin yung pagkakaibigan. Oo, kailangan natin ng pera kasi number 1 yan na Pero wag mong sisirain yung pagkakaibigan niyo dahil lang sa material. Yan, isa yan sa mga talaga. Kasi ganito kasi yan, pag once nasiraan mo yung kaibigan mo, balang araw, magkikita pa rin kayo. Ganon talaga yun. Maliit lang ang mundo ng white eh. Ako, sasabihin ko sa inyo, ang dami ko ng pinanggalingan na GC. Napakadami na. Hindi lang 10. Hindi nila ako pinaalis. Dahil marunong ako makisama. Kung mayroon ako makaaway man o kaya ako ang aalis. Ganon. Hindi nila ako pinapaalis. Ako mismo aalis. Ganon. Ayaw ko makarinig ng mga opinion na mula doon hanggang di ba, yung paikot-ikot na parang balita yan yung maliit na di ba, yung maliit na bagay pinapalaki. Ayaw ko nang kung galit ka sa akin, kausapin mo ako. Nung huli lang medyo ako dahil sa palagay na natin yung ng nakaraan lang. Siguro hindi ko napigilan na yan, nailabas ko doon sa hindi tama. Pero kung nagawa ko man yun, naisip ko rin kasi, malapit din kasi yun. Malapit. Yun. Kung mayroon man akong hindi nagawa na pero maliit lang na bagay yun kaysa sa ginawa mo.
Gano'n 'yun. Basta 'pag tungkol sa sa at saka ito pa, 'pag once na pala tayo, 'pag once na galit tayo, halimbawa galit tayo sa tao, 'wag agad tayo kumbaga 'wag agad tayo sumugod, gano'n. Tandaan niyo 'yan. 'Pag galit kayo sa isang tao, 'wag agad kayo sumugod. Isa 'yan sa na magkakamali tayo sa sarili natin. Kailangan 'pag galit ka halimbawa mayro'n kang galit ka sa isang tao, 'wag mo agad siya sugurin, mag-relax ka muna, mag-isip ka. Kasi do'n ka nakakapagsalita ng tama 'pag nag-iisip ka. Kasi hindi ka makapag-isip ng mabuti, hindi ka makapagsalita ng mabuti kung magulo ang isip mo. Makapagsabi ka ng hindi maganda sa kapwa, 'yun. Mayro'n kang masabi sa kapwa mo 'pag hindi ka nag-iisip, sugod ka lang ng sugod. Kaya parang 'yan, yung kasi, ang buhay kasi kuwento ko rin sa inyo. Ako nagbabasa rin ako ng lalagyan natin nagbabasa ako ng Bible at may alam din ako kahit papaano. Ikuwento ko na rin sa inyo kung ano ang alam ko. Para lang humaba 'tong video kasi kailangan ko lang 'tong video, pahahabain ko lang. Alam mo 'yun, yung halimbawa, hindi naman maiwasan 'yan, Kumbaga kasi kailangan din, 'di ba? Hindi naman talaga maiwasan 'yan lalo na sa mundo ng YT, hindi 'yan maiwasan. Alam mo yung nagbibigay, yung ganyan. Alam niyo ba yung niyan, yung pinakaano niyan, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Yan, tandaan niyo palagi 'yan. Mas mapalad siya, yung alam mo yung nagbibigay, mas mapalad sila. Akala siguro siguro ng yung nabigyan, suwerte siya dahil nabigyan siya, hindi, mas mapalad sa'yo yung nagbigay. Kasi sa'yo dumadaan lang, kasi ang sabi kasi doon, sabi kasi ng Panginoon, siya na ang magbabalik ng ganti sa'yo. Halimbawa, nagbigay ka sa nagbigay ka sa ibang tao, kahit sabihin man natin na hindi yun babalik, pero ang Panginoon na ang bahala na magbalik sa'yo. Yun yung pangako niya. Parang parang yung anak ko, yung one time na yung binigyan namin yung may binigyan kami doon hindi ko na yung binidyo kasi OA naman pag i-video ko pa din. Dumaan kami doon sa naawa ako doon sa naawa ako doon sa may edad na, Yung lakalakad siya, nakikita ko nanghihingi siya sa yung sa mga dumadaan ng mga tao. Nanghihingi siya. Naawa naman ako kasi parang nahihilo siya na matutumba ng hindi mo maintindihan. Huminto ako. Kasi nadaanan ko na 'dalawang beses ko na 'yun nadaanan. Huminto ako. Nung una hindi lang ako makahinto dahil 'di ba yung pwesto kasi niya alanganin. Nung pagbalik ko medyo nasa na siya, yung nasa magandang pwesto niya. Hindi ka naman puwede huminto agad na, 'di ba nakamotor kasi kami na alanganin yung lugar, mamaya mahuhuli ka pa. Kaya nung nakita ko siya na maayos na yung nakaupo lang siya doon sa tabi, nilapitan ko. Kasama ko yung bunso ko. Sabi ni bunso, "Bakit ka huminto ka ba?" Sabi niya sa akin, masabi ko sa kanya na kakausapin ko yung may edad na kasi kawawa naman. Yung anak ko papasok sa school, may baon yun. Oo, may baon siya. May yun, tinapay yata. Binigyan ko talagang natin binigyan ko ng makakain. Nagreklamo yung anak ko, "Bakit mo binigay yung pagkain ko?" Sabi ko, "Anak, ikaw lagi ka nang nakakain. Yun, minsan lang yun, nakakain lang yun 'pag merong nagbigay." Yun. Sabi niya, "Wala na akong baon." Sabi ko, "Bibilhan na lang kita." Natatawa ko dun sa anak ko, yun. Isa lang din yun sa mga yung mga pero kahit sabihin natin ginagawa ko naman yung gano'n, pero hindi ko na kailangan na dahil inaano ko lang sa inyo kung paano ba ako
paano ba ang ano rin kasi yun, eh, turo kung iisipin niyo turo din yun sa anak. Kasi ibig sabihin, kung yung anak mo, halimbawa yung classmate na walang-wala, 'di ba, magbibigay din yun kasi na maalala niya, "Ay, si papa ko nagbigay," 'di ba? Kaya magbibigay din yun. Mayroon siyang aral na ano ba, mayroon siyang aral na makukuha. Tsaka yung lalo na yung mga bata na ano, 'di ba, yung mga palaaway, yung mga ganyan, magre-reflect lahat 'yan sa magulang. Yan. Tapos sa ano naman, 'di ba, sabi ko sa inyo nagbabasa nga ako ng ano, ng Bible. Ang ano kasi ng ano, sa pagkakaintindi ko diyan, nagbabasa kasi ako ng ano, ng Bible. Sa pagkakaintindi ko kasi, ang ano kasi, ang sa ano na rin, maliban sa nagbabasa ako, nakikinig ako. Lalo na dati nung pandemic, halos araw-araw ako nakikinig ako sa mga ano, iba't ibang, walagyan natin, iba't ibang religion. Kino-compare ko sila kung sino yung tama, kung sino yung mali. Gano'n. Tapos ang tama talaga na ano, na tinuturo sa nakikita ko, yung nakasulat siyempre, mapalad ang ano. Kasi yung mapalad talaga ang bumabasa at nakikinig. Yan, ganun. Yung mga nakasulat dapat sa Bible, basahin natin yon. Tapos pakinggan natin sa yung mga nagtuturo. Kung tama ba yung tinuturo nila. Yan yung exact talaga na ano, pagsunod na para maging maayos ang pag-aaral mo. Dapat unang-una babasahin mo yung Bible. Tapos pakinggan mo sa kanila kung tama ba yung tinuturo nila. Kasi sa ano kasi yung katulad lang din ng ano, katulad lang din yung batas yan, 'di ba? Yung batas sa Pilipinas, 'di ba? Kung maalala niyo yung nakaraang henerasyon, lagay na natin panahon ng ano, 'di ba? Panahon ng palagay natin 1980. Diretsahin na natin. Iba ang batas noon. Kasi ang batas noon, ang babae ay pwede siya ikasal sa lalaki ang edad niya na 14 years old. Yan, yung tandaan niyo na 14, batang-bata pa, pwede na ikasal noon. Ang lalaki naman ay 16. Yan yung nalaman ko Nasa batas yan noon. Batas noon yan. Kaya pala, nung nalaman ko na ganun, nung nakarinig ako ng istorya ng yung may nag-asawa noon na bata pa, talagang pwede nga talaga mag-asawa dahil nasa batas nga siya. Pwede siyang ikasal ng ganong edad. Pero ngayon, hindi na siya pwede. Bawal na. Pinalitan na yung batas na yun. Ginawa na siya ngayon ng 18 yung babae, di ba yung lalaki 21. Yun yung sinasabi ko na nakadepende yan sa panahon. Kaya yung batas natin sa Pilipinas, napapalitan. Depende yan sa panahon at pangangailangan. Dahil napapalitan siya dahil sa pangangailangan. Kasi noon, di ba, kung isipin mo yung mga 14 years old, ano pa yan batang-bata pa yan. Di ba? Hindi pa nga yan hindi pa siya, sabi pa nila, kasabihan na, mayroon pang gatas sa labi yan. Hindi pa pwede. Hindi pa, ewan ko, iba nga ngayon, siguro mga 14 years old, hindi pa marunong magsaing. Hindi pa marunong manlaba, di ba? Kaya hindi ka aya-aya yung ganong klaseng nakasanayan na ikakasal siya ng mas maaga. Kaya nung 1986 yan, napalitan na yung batas na yan. Ginawa na siyang 14. Ginawa na siyang, galing siya sa 14, ginawa na siyang 18. Dinagdagan siya ng 4 years, ginawa siyang 18. Ang lalaki naman, mula siya ng 16, ginawa siyang 21. Dinagdagan siya ng 5 years. Yun yung sinabi ko na may pagbabago. Ganon din naman ganon din yung Bible. Pagkaintindi ko rin diyan, tayo susundin natin diyan, depende kung saan tayo nabubuhay. Kasi noon, nung batas noon ni di ba, batas na panahon pa ni Moises, yung batas noon, iba kaysa sa batas ngayon. Ang batas noon, matindi.
Matindi ang batas noon. 'Pag nagnanakaw ka noon, puputulan ka ng kamay. Yung 'pag nagkasala ka noon, 'pag nagkasala yung halimbawa, nagkasala yung mata mo, tiningnan mo yung isa ng masama, dudukutin yung mata mo, tatanggalin. Gano'n ang batas noon. Tapos yung ano mo, yung bibig mo, halimbawa 'pag nagkasala, nagsasalita ka ng hindi maganda sa kapwa noon, dudukutin yung dila mo, puputulan ka ng dila. Gano'n katindi ang batas noon. Manakit ka noon, halimbawa mag-ano ka ng tao, anuhin mo, halimbawa tatadyakan mo, halimbawa gano'n, puputulan ka ng paa noon. Gano'n siya katindi, gano'n ka-brutal yung batas noon. Kaya ano, ang masasabi ko lang ngayon, yung lalo na ngayon mayroon kaming GC, mayroon kaming mga kaibigan diyan, laging nag-aaway-away. Kung makipagkaibigan kayo sa akin o kaya ano, ako totoo ako. Hindi ako plastic. Kung maging totoo ka, lalo na ako. Ayaw ko nung mga plastic na tao. Mayroon kasi akong naririnig diyan na ano, dahil sa suporta, yung ganyan, nagsuporta siya dahil gano'n, binigyan ng gano'n. Kaya pala sinusuportahan ka lang dahil binibigyan mo, gano'n. Nadadaan lang pala sa ano, pera-pera pala ang labanan. Ako, hindi ako gano'n. Habang maaga pa lang, nung nalaman ko, ako na mismo ang lumayo. 'Di ba? 'Yun yung ginawa ko. Dahil ayaw ko ng pagdating ng panahon na isusumbat mo sa akin. Gano'n. Kasi alam ko naman na pagdating ng panahon na hindi naman tayo nagkikita pa sa personal, hindi naman tayo magkakilala sa personal, pero nakikita-kita ko kasi na hindi maganda. Hindi talaga maganda lalo na pag yung mga kaibigan mo na na maganda lang kung mayroon ka. Yan, ingatan natin yung mga gano'n. Maganda lang, 'di ba? Sinabi ko naman yan sa iyo, mayroong ibang mga kaibigan na mabango ka pag mayroon ka. Paano kung wala ka na? O 'di ba? Paano? Mabango ka pa kaya? Pero mayroon akong kahit sa tagal ko sa YT, sa dami ng kaibigan na nakilala ko, mayroon pa rin akong talagang nakikilala na tunay na kaibigan. Meron talaga. Yan ang lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko na sa mundo natin, lalo na dito sa mundo na ginagalawan natin, sa 100 na magkakaibigan, sa 100 na kaibigan mo, sample na natin, 100 na kaibigan mo, baka ang totoo dyan, 5 lang. Baka hindi pa nga 5 eh. Baka na 2 lang eh, 3. Yan isa yun sa mga tandaan. Tandaan niyo yung sinabi ko. Baka ang totoo dyan, 5 lang o kaya 1. At saka ang tao kasi, pag ako kasi hindi ko yan sinusukat sa sa pinag-aralan o kaya kung sino siya, kung ano siya. Hindi ko yan sinusukat diyan. Sinusukat ko yan kung paano siya makipagkaibigan. At saka ako kasi, lahat, kung kilala niyo naman ako, lahat, ko yan. Wala akong pinipili kung ano ka man, kung sino ka man. Lahat sa akin kaibigan. Pagkaibigan mo ako. Hindi kita pagsasalitaan ng ng hindi maganda, ganyan. Babalikan ko lang yung sinabi ko na marami akong kaibigan na dati na nandyan pa rin naman ngayon, pero iilan lang yan sila. Marami na akong GC na pinuntahan, marami na akong mga ganyan na mga pagsubok na na nalagpasan ko na lahat yan. Sabi ko nga, pag once na may nangaaway sa akin hindi na ako may pagtalo dyan, aalis na lang ako. Wala namang yung iba kasi, sasabihin nila magaling daw sila, magaling. Magaling na. Parang tinamaan pala ng magaling. Yun ang alam nila. Akala siguro rin na wala akong alam. Sa YT, kung gusto niyo talagang matuto, na hindi, tuturuan ko kayo, na hindi kayo hindi kayo magpaturo. Kung gusto niyo matuto ng sarili, mag-research kayo kasi marami na ngayong tutorial. Lalo na sa mga baguhan, kung ayaw nyo maka-istorbo ng ibang tao, yon may mga, anuhan nyo ng time, kung
wala naman kayong time, meron naman tayong mga kaibigan na tunay na mababait na puwedeng tumulong sa inyo. At saka ingatan niyo talaga, ito yung sasabihin ko sa'yo, ingatan niyo yung mga tao na tumutulong sa'yo ng totoo. Yan yung iingatan niyo. Kasi karaniwan kasi diyan plastikan lang. Sabi ko, ulitin ko, tinutulungan ka lang nila dahil mayroon ka, kaya maging mabango ka. Di ba? At saka ayaw na ayaw ko yung yung lalo na 'pag short-cut ako parang gano'n. Walang ganito pasintabi, walang gano'n, ganyan. Ayaw ko ng gano'n. Ayaw ko ayaw ko ng anong tawag yung sulutan, ganyan. Ayaw ko ng ganyan. Dapat laging respeto sa kapwa. Gano'n. Sabi ko pa nga, 'di ba? Nandiyan yan sa sa kautusan. Sa Mateo 22, Mateo 22 verse tandaan niyo 'to, 39. Iibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. 'Di ba pag mahal mo yung kapwa, 'di ba, huwag mong saktan, huwag mong pagsalitaan ng hindi maganda. Kung wala siyang madadamit, bibigyan mo ng walang kapalit. Gano'n. Gano'n ang parang sarili mo 'yan, 'di ba? Yung sarili mo, 'di ba, pag madumi liliguan mo, lilinisan mo. Pag yun yung pagmamahal yun sa kapwa. Yung parang mo siya, inaruga mo siya bilang kapatid. Hindi mo siya pagsalitaan ng hindi maganda. Tsaka pag nagkwentuhan kayo, halimbawa, hindi naman natin maiwasan yung kwentuhan na nagkikwentuhan kayo, tapos kininto nyo yung ibang tao, hindi naman maiwasan yun kasi meron namang ibang mga kaibigan nag-o-open, di ba? Ino-open nila, ganito si ganyan, ganito si ganyan. Pero dapat yung mga ganun, hanggang sa'yo na lang. Wag mo nang ilabas. Kasi lalong parang, di ba, may pakpak nga yung balita lalong magulo. Kasi kunti lang yung sinabi niya, baka pagdating doon sa kabila, dadagdagan. O, di ba? Yan yung isa sa mga iniiwasan ko talaga yung mga yung mga tao na alam mo yun, yung basta yun, tandaan niyo sa isang tao, pag once na mabango ka lang, wag mayroon ka, mag-iwas-iwasan mo na yan. Pag mga ganyan. Merong iba kasi, di ba, merong humihiling, yung mga ganito, yung mga ganyan. Kaya nga, kahit nandito naman ako nagsasalita, sasabihin ko na sa inyo. Marami sa akin nag-o-offer. Andyan, kahit marinig ng mga kaibigan ko, andyan naman sila. Maraming nag-o-offer sa akin. Mayroon pa ngang iba, ayan, shoutout na lang sa lahat. Siguro, sasabihin ko, ang totoo. Inoperan ako ng washing. Inoperan ako ng cellphone. Inoperan ako ng laptop. Pero hindi ko tinanggap yung mga yun. Kung alam niyo lang. Oo, mayroon akong natatanggap na sabihin na nating pabuya, ganyan. Meron talaga. Meron akong natanggap. Pero natanggap ko man yun, siguro, naman yun, kumbaga sa kusang loob nila, may ginawa kasi ako sa kanila. Yun. Parang hindi naman sabihin nating, parang lang siya, hindi naman sabihin nating kabayaran. Parang, balubag loob, ganyan. Parang ganun lang. Pero okay yun, tanggapin nyo pag mga ganun. Dahil, siyempre, bilang kasi pag hindi mo naman tinanggap yun, baka sabihin, ano ba naman to? Nagmamalaki, di ba? Yung mga ganun Pero pag tinanggap nyo yun, huwag na kayo magsalita magpasalamat na lang kayo. Gano'n, pasalamat na lang kayo, gano'n. Binigyan kayo ng gano'n. Pero not all the time. Kasi, meron kasi iba, lalo na pag nagbigay, iisipin nung nagbigay, ay, utusan ko yan. Di ba, mayroong gano'n bibigyan ko yan para magtrabaho sa sa channel ko, ganyan. Mayroong gano'n. Ito naman iba, ay, sige, trabahuin ko yung channel mo para bigyan mo ako. Ganun lang nasa mindset yun. Di ba? Pero ako hindi ako ganun. Hindi ako klase. Hindi ako ganun. Minsan hindi ako nanghihingi.
Kahit walang-wala ako, hindi ako nanghihingi. Mayroong nagbibigay sa akin, pero ano, kumbaga sa ano, karapat ano lang din 'yun kasi may ginawa din naman ako. 'Yun. May na mga nag-o-offer sa akin pero hindi ko tinanggap. Kahit marinig nila, alam na alam nila 'yun, pero alam mababait naman kasi yung mga kaibigan ko karaniwan. Meron lang iba na hindi nila ano ba, yung hindi nila deserve na maging kaibigan ako, gano'n siguro. Baka nakilala lang nila ako, "Ay, ganito si Lede ano, makipag-ano lang naman kasi ganyan." Ang alam siguro nila binabayaran ako, 'yun ang alam niyo. Hindi ako nagpapabayad 'no, free lang. Mayroong nagbibigay, pero not all the time. Kumbaga ano 'yun, kumbaga, sabi ko nga sa'yo pampalubag-loob, pero 'pag mga gano'n tanggapin niyo kasi ano 'yan, eh, blessing din 'yan, eh, 'di ba? 'Yun, eh, malapit na pala matapos yung ano video. Basta tandaan niyo 'pag naging kaibigan niyo totoo ako kapag ano, 'pag nakipagkaibigan. Hindi ko kayo sisiraan kung saan-saan makarating na ano, ayaw ko ng gano'n. Ano lang 'yun, pagkuwentuhan natin, hanggang sa akin lang 'yun. Ang totoo niyan ako nga yung tagapamagitan, eh, na nag-aaway, eh. 'Yan yung katotohanan, 'yun yung hindi niyo alam. Ako nga yun ang tagapamagitan, eh, para hindi sila mag-away, eh. Alam 'yun ng alam 'yun ng kaibigan ko. Tagapamagitan ako. Ayaw ko ng lalong-lalo na sa GC na nag-aaway. Kaya naman ito, sabihin ko na, kaya naman ako umalis diyan sa GC, ipaliwanag ko sa inyo, total malapit na matapos yung video ko. Kasi inaayos ko. Umalis muna ako kasi ayaw ko naman, hindi kasi ako plastic. Ay, alam niyo lang wala ako diyan pero inaayos ko 'yan. Kahit wala ako diyan, inaayos ko. 'Yun yung dahilan. Ayaw ko lang na nandiyan ako dahil hindi ako plastic. Kaya sa labas ko na lang ayusin. Ayan, 'pag maging maayos na ang lahat, babalik din ako diyan. Kasi totoo ako, 'pag totoo ka, lalong totoong-totoo ako. Gano'n ako sa ano, mga kaibigan ko. Eh, kahit hindi niyo ako kilala sa ano, hindi niyo ako kilala sa personal, pero yung mga sinasabi ko may proof 'yan. Marami ng marami na akong kaibigan, ibalik na natin sa nakaraan kong GC. Ang founder doon, ano ko, 'di ba, kadikit ko. Pero anytime puwede kami nag-uusap kahit wala na kami doon, wala na ako doon. Pero nakakausap ko pa rin. Yun yung ibig kong sabihin na kahit wala ka na doon sa ano, sa, dati mong GC, pero yung pinanggalingan mo doon, magkasundo pa rin kayo. Kasi yun yung importante sa tao kasi maliit lang ang mundo ng YT. Anytime puwede kayong magkita kayo. Puwede mo siyang makausap ano, anytime puwede kayong magkita sa live, ganyan. Kasi ang YT kasi halimbawa kaibigan niya, parang dugtong-dugtong lang 'yan, eh. Magiging kaibigan mo rin yung kaibigan niya. Eh, kung nandoon siya sa live ng kaibigan mo, 'di magkikita kayo. Ano 'yun, hindi kayo mag-uusap? Gano'n lang 'yun. Kaya lang ako umalis diyan kasi ayaw ko ng gulo. Ayaw ko ng ano, ayan, ayaw ko yung lalong-lalo na yung walang respeto sa ano kasama, ayaw ko ng gano'n. Sayang, propesyonal mo naman sana pero dapat minsan gamitin din natin yung isip natin. Gamitin din natin sa ano, kabutihan. Kung hindi man tayo naturuan ng ano natin, magulang natin, nung bata pa tayo. Pero matanda na kasi tayo, dapat alam na natin 'yan. Gano'n. May edad na tayo, dapat alam na natin 'yan. May kasabihan diyan, 'di ba? Yung kay Pedro, kay Juan, kay Juan. Gano'n 'yun. Dapat masintabi ka kay Juan. Kung gustuhin mo 'yung sa kanya, pasintabi ka. Gano'n. At saka dapat kung palagay na natin magaling ka, dapat advice lang ginawa mo, 'wag mong pasukin. Mag-advice ka lang. Hindi mo galawin. 'Yun yung tamang gawin mo.
Mag-a-advice ka lang, huwag kang gagawa ng dahil hawak at saka kung tutuusin paringgan na kita, sabihin mo marami ka ng hawak, eh, ba't mo pa pakikialaman, 'di ba? Marami ka ng hawak, eh, hindi lang 10 yata hawak mo baka 20 pa. Samantala ako ilan lang hawak ko, isa, dalawa lang, tsaka yung isa ano na yun, eh, muni na yun. Hindi ko na yun pinapakialaman, eh. Yan na lang pinakailangan ko kasi hindi pa siya muni. Inayos ko na ang lahat. Naano lang ako dahil kung kursunada mo pala yan noon, dapat noon pa. Pinakialaman, bakit ngayon pa talaga? Tinaon mo, di ba? Tinaon mo ng gano'n. Dapat respeto. Respeto ang pinaka-importante sa tao. Respeto pa, ay ganito, ang dali-dali kong kausap. Dali kong kausapin, di ba? Ako yung tao na napakadaling kausapin. Sabi ko siya. At saka napakalawak ng pag-iisip ko. Napakalawak. Hindi kita pag-iisipan naman. Yan. Yun lang naman sa akin. Gusto, ang kailangan ko lang respeto bilang kaibigan. Tsaka dapat marunong tayong ang tawag doon? Pasintabi, ganun. Kung magaling ka, dapat ang gagawin mo ay tuturuan mo, ito ganito gawin mo. Pero wag mong papasokin dahil 'di ba? Iba na 'yun pag ganun. Iba na 'yun. Iba na. Iba na talaga. Wag mong pakikialaman. Kasi kung hindi ko kaya, ibibigay ko sa iyo. Kung natandaan mo dati, hindi ko nailagay 'yun dahil mahina nga yung net ko, kaya hindi ko nailagay yung tax noon. Kung matandaan mo 'yun. Sasabihin ko sa iyo. Pero pagdating sa internet, marami din akong alam, kung alam mo lang. Napakarami ko ring alam. Hindi lang ako nagsasalita, pero marami akong alam. Alam mo 'yun? Kahit tinuturuan mo ako ng gano'n, pero alam ko 'yan. Kasi tumatanggap ako ng turo. 'Yun. Kung alam mo lang. Kahit sabihin natin, alam ko na, hindi ako nagmamagaling. Ganon. Hindi ako nagmamagaling. Kahit sabihin ko, ay alam ko na yung gagawin. Pero pag tinuruan mo ako, tatanggapin ko pa rin yan. Ganun ako. Kasimple. Ang alam mo lang, wala akong alam. Pero marami akong alam. Trabaho ako dyan. Yan ang akala mo. Kasi, experience. Marami akong napakahaba ng experience ko. Mula pagkabata, hinubog ako ng panahon. Matatag to, napakatatag. Ayaw ko lang yung ganun-ganunin ka lang porket tahimik lang ako, hindi ako nagsasalita gaano, ganun-ganun na lang ba yun? Sige nga, dapat magsintabi tayo bilang kaibigan. Ay ganito, ganyan. Kung mas marunong ka, dapat huwag mong kunin. Mag-advise ka lang, ganito gawin mo, ganyan. Pero yung anuhin mo, kunin mo, iba na yun, di ba usapan na yun. Kasi yung isa, alam mo naman yung may-ari mismo, wala siyang alam. Palagay na natin walang alam. Kaya kung ano yung advice mo sa kanya, susundin niya yun. Yun. Kaya ikaw mismo talaga, siya talaga ang punot dulo. Yun. Ina-advisean na parang na brainwash mo siya. Brainwash tawag. Baka sinabi mo pa, ito sila di wala naman itong alam. Yan yung akala mo. Kung magaling ka mo, dapat inisip mo yun. Dapat gamitan din natin ng utak, respeto. Yan ang pinaka-importante sa tao. Yan, ang respeto. Pag nawala sa'yo yan, wala kang silbi. Sino ka pa naman. Sino ka man, wala kang silbi. Ganun yun. Hindi ako nagmamagaling, pero marami akong alam. Yan yung akala nyo, marami akong alam. Hindi ko lang sinasabi sa inyo. Akala mo lang siguro. Pero yun yung totoo. Kaya yung may-ari mismo, hindi ko na siya alam ko nagkamali ako pero hindi ko na siya kasi na-brainwash nga siya kaya yung may alam dapat siya yung nagdadala ng ay ganito ay. Kung sa akin nangyari 'yon, hindi ko pakikialaman 'yun. Dapat ako, kung sa akin, kahit sabihin pa niya, palagay na natin, sabihin ng babae na yung may-ari na, anuhin mo nga to kasi mas may alam ka sa kanya. Hindi ko pakialam 'yun kasi magpasintabi ako doon sa may hawak doon. Ganun gagawin ko.
ay sabihin, "Ay wag muna kasi hindi pa niya yun ang sinasabi." Gano'n, gano'n lang naman ang gusto ko, wala namang iba. Anytime sabihin hindi ko naman yan aakinin, nagbibigay pa nga ako, eh, angkin at saka hindi ko kailangan yan, 'di ba? Hindi ko kailangan yan, sa akin lang maging maayos, 'di ba? Yun lang yun. Maging ano tayo, kung professional tayo dapat gamitin natin sa maayos, maging respetado tayo, maging ano tayo, 'di ba? Yung mga biro natin, idagdag ko na 'to, malapit na ako matapos. Yung mga biro natin diyan sa YT, hanggang diyan lang 'yan, eh, ano lang 'yan, eh, kumbaga sa ano, hanggang diyan lang 'yan, pagkatapos niyan wala na 'yan. Iba na 'pag nasa sarili natin, iba na 'yun, ibang usapan na 'yun. Gano'n lang 'yun. Ayan, tatapusin ko na pala 'tong video na ito at tamang-tama na 'yung aking oras. Maraming salamat sa inyo. Kung sino pa man, kung sino man kayo, pinatawad ko na 'yan, wala na akong sama ng loob. Kasi siguro nagkamali ka lang, siguro tayo ay tao lang, ako nagkakamali din naman ako, inaamin ko. May mga kasalanan din ako, may pagkakamali din ako, may pagkukulang din ako. At ano na lang, maging ano lang tayo, peaceful, at lagi kong sinasabi kung saan man kayong lahat mga kaibigan ko, saan man kayo, at palagi kayong mag-iingat at dito lang ako. Huwag kayong mag-alala, hindi ako nag-iisip ng ano, maging ano ako, open-minded ako sa lahat. At maano yung pag-iisip ko, mas malawak. At God bless you. Maraming salamat sa iyong panonood sa video ko na sabihin natin hindi naman to perfect kasi nagsasalita lang ako dito ng dire-diretso. Walang ano, walang content, 'di ba? Karaniwan yung mga YouTube na gumagawa, 'di ba? May content sila. Sa akin wala. Ano to? Kumbaga kung ano yung nararamdaman ko, yun yung lumabas sa ano, video na to. Yan, yan. Maraming salamat ulit at saan man kayo naroroon. Mag-iingat kayo palagi. Nandito lang ako, mga kaibigan. God bless you all. Bye-bye. Ingat. Thank you very much.